Magandang buhay! Kumusta po kayo? Ako si Teacher Emmy. Ang pagbubukas ng eskwelahan para sa taong School Year 2020-2021 ay malapit na. Magsisimula na ang panibagong school year. Ang gagamiting paraan ng pagtuturo ay modular distance learning. Sa videong ito, ating aalamin kung ano ang modular distance learning at kung paano ito isasagawa. Ngunit kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and the notification bell para ma-update kayo sa aking mga videos. Ano nga ba ang modular distance learning? Ito ay isa sa mga learning modality na pwedeng pagpilian ng mga magulang para sa pag-aaral ng kanilang mga anak batay sa mga gamit na mayroon sila. Sa modular distance learning, ang mga mag-aaral ay mabibigyan ng mga libro at modules at iba pang learning resources gaya ng activity sheets at study guides. Ang learning modality na ito ay maaaring printed o digital. Sa printed, hindi kailangan ng gadgets para mag-aral. Ang mga mag-aaral ay bibigyan ng printed modules na kanilang pag-aaralan sa tahanan. Sa digital modular distance learning naman ay para sa mga may gadgets na walang internet connection. Sa paraang ito ay mabibigyan ang mga bata ng digital files na nakalagay sa flash drive o CD na kanilang pag-aaralan at sasagutan gamit ang kanilang mga devices katulad ng smartphone, tablet at maaring laptop. Ngayong alam na natin ang modular distance learning, aalamin naman natin ang proseso kung paano ito gamitin. Magandang araw po mga minamahal naming magulang. Welcome to Modular Distance Learning. Ito ay orientation para sa mga magulang. Sa videong ito, ipapaliwanag kung paano isasagawa ang Modular Distance Learning. Ang ating agenda: Modular Distance Learning Dry Run 5PS, Modular Class Program, gabay ng magulang sa paggamit ng modules at activity worksheet, Individual Learners Progress Report, Pupils Query Sheet. What is modular distance learning? Ito ay isang individual na pagbibigay ng kaalaman sa pamamagitan ng paggamit ng mag-aaral sa self-learning modules o SLMs na ibinibigay ng guro. Sa alternatibong pag-aaral na ito, bibigyan ang mga mag-aaral ng mga learning kits kung saan nakapaloob ang mga modules, activity worksheet at practice exercises. Unang agenda: Modular Distance Learning Dry Run. Ano nga ba ang dry run? Ito ay isang practice kung ano ang gagawin sa aktual na klase. Ginagawa ito upang malaman kung may magiging problema sa sistema upang magawan ng solusyon bago pa man magsimula ang tunay na klase. Next agenda: Modular Distance Learning 5PS. Ano nga ba ang mga 5PS? Ito ay mga gawain ng mga guro, magulang o guardian at ng mga mag-aaral sa ilalim ng modular distance learning modality. Narito ang 5 5Ps. Una, paghahanda. Kailangang ihanda ng mga guro ang mga aklat, activity sheets, study guide sheets, at students in query sheets bilang parte ng self-learning module ng mga mag-aaral. Pangalawa,
Pagtungo. Magtutungo ang mga magulang, guardian o kahit sinong parte ng pamilya na nasa 21 hanggang 59 taong gulang upang kunin ang printed learning material sa paaralan sa gabay ng gurong nakatakda sa oras at araw. Pangatlo, pag-aaral. Sa gabay ng magulang o guardian, aaralin ng mag-aaral ang modules o lesson para sa isang linggo. Kung ang mag-aaral ay may katanungan, ay maaari siyang makipag-ugnayan sa guro sa takdang oras lamang sa pamamagitan ng FB, text o call o personal na pagsulat sa guro. Pang-apat, pagbabalik. Ibabalik ng mga magulang ayon sa takdang araw na itinalaga ng guro o ng paaralan dala ang nasagutang printed learning materials ng bata. Kasabay nito ang pagkuha ng module para sa susunod na linggo. At panglima, pagtugon. Ito ang oras para i-check at matugunan ng guro ang mga katanungan ng mga mag-aaral. Maaari niyang sagutin ito sa pamamagitan ng FB, text o call o personal na sulatan ang mag-aaral para maibalik sa bata sa susunod na pagtungo ng mga magulang. Next agenda, modular distance learning, gabay ng magulang. Ito ay ibibigay sa mga magulang o guardian para sa pagpapanatili ng modular distance learning at online learning sa tahanan. Ito ay gabay upang lubos na maunawaan at masubaybayan ang gawain ng mga anak sa learning modality. Narito ang mga gabay para sa mga magulang sa paggamit ng modules at activity worksheet. Una, pagpasok at pag-aaral ng mga bata. May itinakdang class program ang mga guro na makikita ang oras na ilalagi ng mga bata sa bawat asignatura. Maaring tignan ang nakalakip na class program. Pangalawa, mga kagamitan sa paggawa ng portfolio. Kailangan ng isang mahabang white folder. Disenyo ng pabalat ayon sa tagapayo para sa sisidlan ng activity worksheet at iba pang output ng mga anak sa loob ng isang linggo. Para sa online distance learning modality naman ay magbibigay ng links ang gurong tagapayo na kung saan ipapasa ang mga outputs na kailangan para sa soft copy o hard copy na portfolio na napagkasunduan. Pangatlo, pagsubaybay ng magulang, guardian o nakatatandang kapatid o kasama sa bahay. Bawat asignaturang natapos ng bata sa itinakdang oras ay may mga kasamang activity worksheets, practice exercises na sasagutan pagkatapos ng aralin. Alamin kung natapos na ng bata ang pinapagawang activity o practice exercises. Tignan ng individual learner's progress report at lagyan ng check ang column ng not completed o completed at maglagda sa katabi nito na patunay na natapos ng inyong anak ang kanyang gawain. Hindi sa loob ng modules sasagot ang mga bata. May itinakdang worksheets para doon gagawin ang activity at practice exercises. Next agenda, individual learner's progress report. Kailangang i-fill up ang subject, pangalan ng bata, grade at section, kung anong week,
petsa at pangalan ng guro, ang form na ito ay kailangang i-accomplish ng magulang o guardian at kailangang isauli kasama ang activity sheet pagkatapos ng isang linggo. Panghuli ay ang pupil's query sheet. Narito ang halimbawa ng pupil's query sheet na kailangang sagutan ng mga bata at mga magulang. Sa una hanggang panglima ay kailangang sagutan ng mga bata ng puntos at kung ano ang kanilang naintindihan at hindi naintindihan sa aralin. Pang-anim naman ay para sa mga magulang. Isulat ang mga katanungan para sa guro na may kinalaman sa pag-aaral ng inyong anak sa loob ng isang linggo. Tandaan na kailangan ang pangalan at lagda ng magulang. Kailangang itong isauli kasama ang activity worksheet pagkatapos ng isang linggo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ang impormasyong ito ay nakatulong sa inyo.